Nagkakaubusan na ng tickets sa mga bus na patungong Visayas at Mindanao. Ngayon pa lang kasi, marami nang nagpapareserba para makabiyahe sa Holy Week. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Jamie Santos. Jamie? Maris, may tuturin pang normal ang sitwasyon dito sa Araneta Center Bus Station dito nga sa Cubao. Kung makikita nyo sa aking likuran, maluwag pa yung terminal at mangilan-ngilan pa lamang yung mga paserong nandito. Pero kanina may mangilan-ngilan ang piniling bumiyahe pa probinsya para sa Semana Santa. Kailangan maaga kami makakuha ng ticket para makaano kami agad, makasakay. Isa lang si Ingrid sa mga paserong matiyagang pumila sa Araneta Center Bus Terminal para makakuha ng tiket pa probinsya ngayong darating na Semana Santa. Kahit kabuwanan na niya, di alintana ni Ingrid ang paghihintay. Ayaw niya raw kasing matulad noong nakaraang Pasko, kung saan nahirapan silang makauwi. Si Emma naman maagap sa pagpapareserba ng tiket. Kasi mahirap po kumuha ng ticket Ubusan yung ubusan ng bus. Halos fully booked na ang karamihan sa mga biyahe patungong Visayas at Mindanao. Yung mga daily trip is fully booked talaga yon. On that day, may mga extra bus naman yan. Kanina ininspeksyon ng LTFRB ang mga bus na babiyahe para matiyak na nasusunod ang roadworthiness checklist. Nag-ikot din si NCRPO Regional Police Major General Guillermo Eliazar para masigurong nasusunod ang mga bus company ang mga security measure. Ang PNP naman naglagay ng mga police help desk. May mga lakbay alalay booth na rin sa SLEX, Skyway, Star Tollways at NAIA X. Asahan din daw na magkakaroon ng mga mekaniko at emergency medical personnel. Ang NLEX, SCTEX at Cavitex naman magkakaroon ng Safe Trip Mo Sagot Ko program na tutulong sa mga motorista. Nagpaalala din ang mga otoridad kaugnay sa overspeeding. Ang tollways po natin, di po karerahan yan. Nagme-maintain po tayo ng speed limit dyan sa loob ng tollways. Samantala, pansamantala namang titigil ang operasyon ng MRT3 mula April 15 hanggang 17 at April 20 hanggang 21 para sa kanilang taunang maintenance shutdown. Maris, inaasahan ng pamunuan ng Araneta Center Bus Station na sa susunod na linggo, Miyerkules Santo pa, daragsa yung maraming pasahero dito para umuwi sa kanilang probinsya. Maris? Alright, so Jamie, sinabi nila na by Wednesday o Holy Wednesday pa inaasahang daragsa yung maraming mga pasahero. Sa tansya ng pamunuan ng terminal, gaano karami pa yung inaasahang daragsa hanggang sa araw na yon, Jamie? Yes, Maris, ayon kay Sir Mon Legaspi, on a daily basis dito sa Araneta Bus Station, maging dito sa Araneta Bus Port, 4,000 to 5,000 passengers yung dumarating on a daily basis. So ina-expect nila na dodoble o maaaring madagdagan pa ng mga 3,000 to 5,000 pa na passengers kasi yung mga usual na paserong dumarating dito, lalo na uuwi ng probinsya, bakasyon, may mga kasamang anak, may mga kasamang kamag-anak, yun yung ganun karami yung inaasahan nilang passengers na darating dito sa susunod na linggo. So Jamie, kung tinatansya nila na madaragdagan pa ng 3,000 yung average na 4 to 5,000, so that's 7,000 to 8,000 pa yung inaasahan. Pag sinabing nagkakaubusan na ng ticket, ilan na lang ang natitira? Yes, Maris, ayon nga dito sa mga nakausap nating bus companies, dahil nga marami na nagpa-reserve ng ticket, yung ilang biyahe nila, nagkakaubusan na. Pero pag ganito namang mga peak season, nagbibigay ng special permit ang LTFRB sa mga bus companies para madagdagan yung kanilang mga bus, para mabigyan pa ng chance yung mga pasaherong hindi nakakuha ng ticket, para mabigyan sila at makasakay papauwi sa kanilang probinsya, Maris. So ang ibig sabihin ba nito, kahit na binabanggit na ngayon o nagwa-warn na ngayon yung terminal na nagkakaubusan na, malaki pa rin yung posibilidad na makakasakay pa rin kasi ang pinag-uusapan natin dito, kung by Wednesday, may 8,000 pa na mga pasahero silang inaasahan. Tapos ngayon pa lang ay medyo talagang iilan na lang ang mga
mga spaces o mga vacant seats na available, posible pa bang or practical pa ba na pumunta yung mga pasahero dyan sa terminal at magbakasakali? Ano yung aasahan nila na kapag pumunta sila dyan, meron pa silang makukuhang mga slot para makauwi sa kanilang mga probinsya? Jamie. Yes, Maris, no, dahil nga inaasahan nga libo-libo yung mga passengers na uuwi nga sa kanilang probinsya sa susunod na linggo. Talagang medyo maliit na yung chance na kumbaga makabili sila ng ticket. Pero kumbaga ang gagawin na lang nila yung mag-aantay sila na maging chance passenger para makasakay. No? Kung gusto nila yung itong sa Lunes Santo, Martes Santo, lalo na kung yung mga biyahe na napili nila, yung mga oras na biyahe na mapipili nila o yung gusto nilang sakyan, fully booked na, ang gagawin talaga nila, maghihintay talaga sila ng medyo matagal para, kumbaga, hintayin muna mabigyan ng special permit itong mga bus companies na magdagdag ng mga bus nila para ma-accommodate ito pang mga passengers na hahabol. Kasi as of now, ilan na yung mga bus companies na naikutan natin na fully booked na, may mga nakapaskil na sila dun sa kanilang mga ticketing booth na fully booked na sila starting Monday, as early as Monday, Lunes Santo, fully booked na yung ilang biyahe nila. So talagang maghihintay o kailangan nilang maghanap ng ibang means of transportation para makauwi sa kanilang probinsya. Kung ayaw nilang Maris yung maghihintay sila o malaki yung oras na mawawala sa kanila para makauwi sa kanilang probinsya, Maris. Pero may impormasyon bang binigay kung kailan aasahan yung special permit from LTFRB? Usually, Maris, no, sa mga ganitong cases, pagdating ng Lunes Santo, chine-check pa dahil nga hanggang weekend, itong weekend, darating na weekend, ilang mga tauhan pa ng LTFRB yung mag-iikot, LTO, dito sa mga bus stations para tignan yung situation kung kulang na ba, kaya na. Pero ang alam natin ayon sa LTFRB, may mga naka-ready naman na silang special permits para ibigay dito sa mga ilang bus companies na kulang na o kukulangin na yung kanilang mga sasakyan para mabigyan na o para ma-accommodate ito. So malamang next week, Lunes Santo, Martes Santo, mabigyan na itong mga bus companies ng mga special permit para hindi makauwi yung ating mga kababayan, Maris. Sa inspection kanina, kasi Jamie, kanina nag-inspection yung LTFRB tsaka yung NCRPO, no? May mga nasita ba silang mga bus na hindi nakakomply dun sa roadworthiness checklist nila? Kumusta yung roadworthiness ng mga bus na bumabiyahe ngayon, Jamie? Sa ilang nakausap natin mga LTFR, mga operatives ng LTFRB, no, kanina wala naman, sa pag-ikot nila, medyo maayos naman daw. Wala naman silang nahuli o napagsabihan na mga drivers na kumbaga antok o kulang sa pahinga dahil nga sa susunod na araw, sunod-sunod na yung biyahe nila na mahahaba. Yung mga sasakyan na ina-inspect nila, pasado naman daw sa roadworthiness. Pero pinapaalalahanan pa rin nila ito kahit taon-taon, sinasabi nila at ginagawa nila nito, yun nga magkaroon ng sapat na pahinga at siguraduhin na well-maintained or napacheck nila yung kanilang mga sasakyan, yung mga spare tires nila para iwas disgrasya nga ngayong Semana Santa, Maris. May naabutan ka bang nagsasagawa ng random drug test or balak pa bang gawin yan? Dahil syempre, minsan hindi maiwasan yung ilan na may mga nahuli na kasi in the past na nagpositibo dahil nga parang ginagawa nila ito, bumabatak sila para masiguro na talagang gising sila. Tapos sa mga mahahabang mga biyahe, Jamie. Kanina, Maris, no, dito sa mga nakausap natin at naikutan natin ilang bus station, yung wala naman daw pa silang natsyempohan or nag-positive dun sa drug testing at wala pa tayong naaktuhan kanina na nagsagawa ng random drug testing dito nga sa mga drivers. Pero ito nga magwi-weekend, malamang baka merong mga areas na bus stations dito, hindi lamang dito sa Araneta Center, malamang may mga bus stations pang iikutan ng LTFRB at baka doon nila isagawa yung kanilang random drug testing para mahuli at hindi mapabiyahe ito ng mga drivers and maging yung kanilang kumbaga yung backup driver nila na hindi magpositibo sa drugs, Maris. Alright, happy trip na lang sa mga pasahero. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.